Hello everyone. Today is Tuesday, so time check. It's already 10:20 p.m. So I'm about to go home na. So andito ako sa Centris. So lalakad na ako pa uwi. Alright, so yun. Tapos na naman ng buong maghapon. And yun nga, nakatapos lang sa trabaho. So this is my last day sa hindi naman sa trabaho, last day lang sa week na to. I'm about to go home and bukas is my rest day. So yun, talagang medyo mahirap sa totoo lang magtrabaho, pero ganun pa man matutuwa ka pa rin kasi ito yung magiging bread and butter mo. So yun nga, kahit pa paano hindi rin masyadong mahirap dahil yun, office based. Yun. So yun wala lang, ang sasabi ko lang ay so dun po sa mga estudyante, kailangan nyo talaga mag-aaral mabuti sa totoo lang kasi mahirap talaga ang buhay ngayon. So hindi naman po pwede iasa natin lahat sa government. So huwag po tayo masas sa ayuda ng mayor or yung ayuda ng presidente. So hindi po naman, kumbaga, hindi po naman lahat ng tao ay kailangan or sasagutin ng gobyerno. So kasi kalimitan na mindset kasi ng ibang mga tao is parang lahat sa gobyerno na lang, di ba? So ultimong kakainin nila sa gobyerno iaasa. So hindi naman yun ang magandang mindset. So by the end of the day, kailangan meron ka rin talagang sariling pagsisikap. Kaya yun, so marami rin nawawalan trabaho or hindi nagkakaroon ng magandang trabaho kasi nga dun sa nag-start kasi yan sa pag-aaral. Kasi normally dapat talaga is nagpo-focus sa yung mga estudyante ngayon. So masasabi ko po sa inyo, mag-focus kayo sa studies, huwag puro bulakbol. So hanggat pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag-aaral kayo mabuti kasi hindi nyo alam kung ano yung magiging yung next chapter ng buhay nyo, diba? So mahirap, mahirap talaga, pero sa totoo lang hindi naman hadlang yung kahirapan para hindi ka magkaroon ng magandang kinabukasan. Yung iba nga nakakapag yun yung nag-aaral kasabay ng pagtatrabaho. Working student. And pakaganda nun kung tutusin. Kung ikaw ay working student, sikapin mo lang na makatapos. At napakaswerte ng ibang estudyante na alam mo yun, na may magulang na nagbibigay ng magandang kinabukasan. Kaya lang yung iba, hindi kasi nila na-appreciate. Akala nila pagka pinag-iigpitan sila ng mga magulang nila, kaya akala nila alam mo yun, parang pinag-iigpitan lang. Hindi nila nakikita yung essence, yung value ng pagkakaroon ng magandang edukasyon. Yung iba talagang mahirap ang buhay, naiintindihan po natin yan. Kaya nga pero sa totoo lang, kung meron kang chance na magtapos sa pag-aaral, tapusin mo. So kasi mahirap talagang humarap sa isang lipunan na alam mo yun, wala ka man lang pala sa sarili mo, diba? So yun yung mahirap. So yung kalimitan na hindi naiintindihan ng estudyante. Akala nila ganito lang. Yung iba nga nakakita ng inuman lang, nagbibisyo. So yun yung mahirap. Hindi nila naiintindihan, mahirap palang buhay. Kung may babalik mo nga lang, di ba? Yun yung tanong. Walang balikan. Lahat ng pass lang yun. Hindi mo mababalik. So kung ikaw ay hindi nag-aaral, anong magiging buhay mo? So hindi naman natin sinasabi na
wala nang magiging bukas yung mga hindi nakapag-graduate ng college. Even high school, pwede. So, pero kung kaya mo tapusin ang college, tapusin mo. Yun yung masasabi natin. Ayan. Tayo sa Centris. May victory pala dito. So, yun. Yun ang may advice natin. Okay. So yun ang may advice natin sa mga kabataan. Mag-aral po kayo mabuti. Ako po honestly, hindi naman po sa pag-iibang. Graduate po ako ng 5-year course. 6 years ko nga natapos eh. May mga back subject din kasi ako. Kasi hindi naman ibig sabihin kumbaga kasi sa amin noon sa college, kasi parang wala kasi kaming incomplete. So sa amin, pag hindi mo natapos yung subject at hindi mo na pass yung project, yun, ibabalik ka talaga. So, pero it doesn't necessarily mean na bagsak ka. So, incomplete lang. Kaya lang, sa amin nga, wala nga kasi kaya ako, sa halip matatapos ako ng 5 years. Yung 5 years ko, naging 6 years. Kasi dun sa design project, yun yung nabigat yung design project. Ikaw ba naman ang pagalawin mo yung robot? So, siyempre, parang hirap. Nung panahon na, pa yun early 2000 yun So, hindi pa masyadong uso yung digital. So, nag-start na kami ng digital noon. Kumbaga yung mga bendo king ngayon, yung mga bendo machine, sa generation namin nag-start. So, kaya yun yung most likely project namin noon. So, yun yung masasabi ko. And, ayun nga. So, ako po ay graduate ng engineering. So, 5 years course. Yeah, easy. So, mahirap din. Kasi hindi lang pala mahirap. Hindi mahirap talaga. Nandiyan lahat yung math. Kaya, dun sa mga nahihirapan sa math, huwag po kayo mahirapan sa math. Sa totoo lang, hindi rin ako magaling. Hindi ako matalino. Pero, hindi po ako matalino. Pero, masikap lang po talaga ako. So, dun sa math, huwag niyo pong intindihin yung masyadong math. Mas madali pa po ang math kaysa sa English. Kasi sa English, dapat proper yung English mo. Sa math din naman kasi is talagang proper. Pero may mga rules at saka at the same time, formula lang naman yung kakabisaduhin. So anyways, enough na dun sa toxic na math. Pero ang point ko lang po, kahit ano pong course meron kayo, ang masasabi ko lang po natin ay tapusin po natin yung ating studies. Kasi yun yung magiging laban natin. Kasi lagi nyo isipin yung future. Hindi laging kasama natin ang parents natin sa lahat ng nasasalo sa atin, di ba? Unang-una, wala naman din talagang ibang tutulong sa inyo, kundi mga kapatid nyo, mga magulang nyo. Pero pag nagkaroon din sila ng sarili-sarili ng buhay, so maiintindihan nyo na rin, maiintindihan din natin na gumagawa rin sila ng sarili ng pamilya. So, do tayo yung magkakapamilya, pero darating ang panahon, magkakanya-kanya. At ang mga magulang natin, darating ang panahon, hindi natin laging kasama. So, yun lang yun. So, at least, prepared na tayo. So, yun yun. So, unlike kung gagawin po natin is kung kailan po tayo kung kailan na wala na yung magulang, kung kailan na wala na tayong mga magkakapatid, yung mga sarili-sarili ng buhay, saka naman tayo kung saka natin naayusin ang buhay natin, medyo malayo na. Habang nag-aaral pa po kayo, gawin nyo na pong maigi. Mag-aaral na mabuti. So, yun na masasabi natin, mag-aaral ka mabuti. Kung minsan may mga gimmick, yes, it's okay. Pero kailangan priority mo pag-aaral. Huwag kang tamarin. Unang-una sa pagbangon pa lang, kailangan masigla ka na.
Sabi nga ni Alden Richards, di ba? Siya yung nag-fix ng kanyang bed. Parang nga sabi, pagtayo niya pa lang, inaayos niya na yung ano niya, yung mga gamit niya, yung pinaghigaan niya, mga ganun. Kasi by the end of the day, or hindi pa end of the day, kundi sa simula pa lang ng araw, mayroon ka na na-accomplish. And pag na-practice mo po kasi yung ganyang responsibility, yung responsible ka sa lahat ng bagay, hindi ka mahirapan. Kasi sanay ka na eh. Gigising ka na maaga, yung routine mo, ganun, alas 5 pa lang, gising ka na. Kahit nga pagwawalis lang, maganda nung simula yan, magandang practice yan. Lalo sa mga bata, simulan po natin yung mga bata, yung mga anak natin, na meron po silang responsibility na ginagawa. Sa amin, yung mga anak ko, sa totoo lang, pinapractice naman talaga natin lagi. So si Mrs. yung napapractice sa kanila na kailangan may responsibility. Ako po kasi is more on, nasanayan ko po kasi na sa amin is kusa, parang ganun. So, parang namulat na lang din ako na yung nanay ko kasi pag nakikita ko kasi may ginagawa at nahihirapan, nagkukusa na ako at nahihiya kasi ako sa nanay ko. So, yun yung dating sa akin. Kaya yun yung sa akin. Parang gusto ko, ako yung maging role model. Pero sa panahon ngayon, kailangan din kahit papano is gagamit ka rin ng disiplina. And yan yung mga kailangan ng mga bata. Lalo yung mga anak natin. So, of course, kami yung, kaya si Mrs. ang ginagawa talaga niya, is ano niya, tinututukan niya talaga yung mga bata. Binibigyan niya ng responsibility. Minsan nga, naiinis sa akin si Mrs. kasi ako lahat yung gumagawa. Kumbaga, ayaw kong pagawain yung mga bata, which is mali pala. So, kasi kailangan din talaga ng mga bata na matutos na may ginagawa sila kahit mga simpleng bagay. Si Sam, nag-ano yan nagsasaing, naglalaba, tinutulungan ko na ako maglaban yan. At saka, isa pa, nag-ano yan, naghuhugas ang pinggan, napapakain ng aso. Marami rin function si Sam. Si EJ naman, yan, siya yung naglilinis ng sapatos. Yung Saturday, maglilinis siya ng electric fan, silang dalawa ni Eman. Tapos, magtatapon ng basura. So, yung mga simpleng bagay, akala natin, parang walang walang pupuntahan. Pero ang totoo lang, meron. Kasi parang nasasanay kasi ang bata na may ginagawa. Yun yung importante. And the more na nasanay yung bata na may ginagawa, nagiging mas responsible. Umaga gumigising na maaga. Si EJ ganun din eh. Parang ang nakikita ko sa pangalawa kong anak, si EJ, dahil nga nakikita na nasasanay niya siya ng ganun. Nangyayari, pag gising niya pa lang sa umaga, parang bumibili na ng tinapay kung saan na nagtatapon ng basura, and which is natutuwa naman ako dahil nga may improvement. Ganun din si Sam, ganun din naman si Eman. So, kaya lang minsan, yung cellphone, di ba, yun yung medyo kalaban ng mga magulang ngayon, yung cellphone, di ba? So, dapat gamitin din sa tama yung cellphone. Kasi pag hindi po natin nagamit sa tama yung cellphone, yan sa halip na makatulong, yan din magpaparusa sa atin. So, kaya kailangan talaga disiplina. So, ayun, medyo mahaba na po yung discussion natin. So, kung po yung mahaba ng lakad, mukhang naligaw pa nga ako. Nag-iba na kasi yung routine. Bawal na po kasi bawal na po kasi tumawid sa MRT. So, kaya meron na siyang dun sa overpass, sa overpass na ako dadaan pa uwi. So, yun lang muna for today. For today's video. Yan, so, dami pa rin tao sa Centris kahit gabi na. So, mga nagtatrabaho rin dito. Call center, yan. Ako po pala yung titingin-tingin din ng mga dito, mga mabibili. Anyways, yun lang muna for today. Ito po ulit ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Enjoy po. See you on my next vlog. Bye-bye.